Alexa's POV. Hey you, okay? Napakurap-karap ako na biglang nagsalita sa akin tabi si Leon. We're here at Naiya. Dito kami dumiretso matapos umalis sa party. Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman na magtagpo ang mga mata namin kanina ni Jovan. Kahit matatalim ang titig na ginagawad ko sa kanya, iba naman ang nararamdaman ng puso ko. Sobrang bilis nito na tipong nahihirapan akong huminga. Yeah, I'm okay. Papasok ka na ba sa loob? Tanong ko nang bumalik sa wisyo. You're spacing out, Lexa. Sigurado ka bang okay ka? Seryosong mga matang nakatingin sa akin kaya kimi akong ngumiti at tumango. I'm okay. Hindi lang ako makapaniwala na nagawa ko ng unang plano ko. Dahilan ko na lang para hindi na siya maghinala. Nakikita ko yun sa kanyang mga mata. Maniwala ka na dahil nasimulan mo na at nagtagumpay kang magpakita sa kanya. Nakita natin na hinabol ka niya, means nakilala ka na ng asawa mo. Sa Lunes nang nakasked yung appointment, yun ang sunod mong plano. Ikaw nang bahala kung anong gagawin mo. Panahon na talaga. Tumango ako para muli kami magkita ni Jovan. Ako nang bahala, matagal na nakaplano lahat sa aking isip. Sige na, pumasok ka na sa loob. Mag-iingat ka. Nakangiti kong sambit. Ngayong gabi rin ang flight ni Leon papuntang Malaysia, kaya dito na talaga kami dumiretso. Ngumiti naman ito sa kabahagyang ginulong buhok ko. Alright, mag-iingat ka rin. Tawagan mo ko kapag may problema o kailangan mo ng tulong. Tatapusin ko lang trabaho sa Malaysia tapos babalik na ako ulit dito. Tutulungan na kita sa plano mo. Tumango-tango naman ako. Don't worry about me, kaya ko sarili ko. Huwag mo ako masyadong isipin. Mag-focus ka sa work mo sa Malaysia. I can handle this, okay? Okay, sige, papasok na ako sa loob. Si Max nang bahala sa'yo maghatid sa mansyon. Bye for now, Lexa. Bago pa ako makapagsalita, hinila na niya ako para yakapin. Sa hindi ko malamang dahilan, nailang na talaga ako kay Leon. Simula nang halikan niya ako sa bandang gilid ng labi ko kanina. Tinapik-tapik ko na lang ang kanyang likod para hindi ito makahalata. Bye, have a safe flight. Sambit ko bago lumayo sa yakap niya. Thanks, tatawagan kita kapag nasa Malaysia na ako. Okay, sige. Sinanyasan na nitong tauhan na kasama sa naglakad papasok sa loob ng airport. Nang mawala nito sa aking paningin, tumalikod na rin ako para pumasok sa kotse at makauwi na sa mansyon. Feeling ko pagod na pagod ako kahit hindi naman kami nagtagal sa party. Kinabukasan, maaga pa lang inabala ko ng sarili sa paghahanda sa pagpasok bukas sa JJ Company. Kinausap kong tumatayong Tempo CEO para i-announce na sa lahat na magpapakilala na ang totoong CEO. Kinausap ko rin ang managers ng mga shops ko para sabihin na nandito na ako sa Manila at madali na para sa kanilang makausap ako kapag may inventory or problem. Bumili rin ako ng condominium malapit sa subdivision na tinutuluyan namin. Naisip ko na bumukod simula bukas dahil sigurado akong papasundan ako ni Jovan sa mga tauhan niya. Mahirap na, baka malaman niya dito kami nakatira sa subdivision na ito at makita pa niya si James. Kailangan kong magdoble ingat. Buti na lang, mabilis ang naging proseso. Kaya na-turn over agad sa akin ang unit at hindi ako nahirapan. May inutusan na rin akong 2 katulong at 1 tauhan ni Leon. Nadalhin ng mga gamit ko sa unit ko. Pinalinis ko na rin at inutusan ng mga ito na ipag-grocery na rin ako para may stocks at bibili pa ako ng ibang needs. Siguradong hindi ko na magagawang mga bagay na yun dahil sa pagiging abala. Nang bandang hapon, nakipag-banding naman ako kay James at Mia. Dahil alam ko sa mga susunod na araw, magiging busy na ako at bibihira na akong uuwi ng mansyon. Pinaliwanag ko kay Mia ang lahat para aware siya kung bakit ako kumuha ng unit. Naiintindihan naman niya at siya na ang munang bahala kay James. Buti na lang, 1 buwan siyang magpapahinga bago simulan ng itatayong negosyo. Gusto muna niya nang ipahinga ang sarili dahil hindi naging madali ang training na ginawa niya sa Korea. Malaking tulong para sa akin yun dahil may mag-aalaga sa anak ko. At least mapapanatag ang kalooban ko. Monday, this is it. 6 a.m. pa lang nagtungo na ako sa kumpanya para kausapin saglit ang Tempo CEO. Sinadya ko talagang sobrang aga. Binasa ko lang din saglit ang ibang dokumento bago umalis at puntahan naman ng mga shops ko para bisitahin. Yes, alam kong may meeting kami ni Jovan ng 8 a.m. pero 7:20 a.m. pa lang umalis na ako ng kumpanya. Nagmamadali pa ako para hindi niya ako maabutan. Ito ang ganti ko sa kanya. He wants our supplies then paghirapan niya. Tingnan ko kung hanggang saan ang itatagal ng pasensya niya. Pahihirapan ko siya bago niya ako makausap. Bago kami magharap ng dalawa, yun ang plano ko. Magmukha siyang tanga
na maghintay sa wala. Jovan's POV. Saktong alas 7 ng umaga na umalis kami sa kumpanya para pumunta sa JJ Company para sa meeting ko sa boss. Kailangan ko makuha ang loob nito dahil gustong-gusto ko talaga ang produkto nila para sa hotels. Kahit masakit ang ulo at walang tulog, nagawa ko pa rin pumasok ngayon dahil sa meeting na ito. Hindi ko ito pwedeng palagpasin. This is so important. Kaso tinamaan pa ako ng kamalasan. Inabot pa kami ng heavy traffic kaya 8:20 na nang makarating kami ng sekretary ko sa JJ Furniture Corp. I'm 20 minutes late. Malalaking hakbang ang ginawa ko patungo sa elevator at pinindot ang button. Bumukas naman yun agad saka mabilis kaming lumula ni Eva. Kainis. Hindi ako pwedeng mabigo. Saan hindi nainip ang boss ng JJ. Gagawin kong lahat para makumbinsi ang may-ari para pumayag itong maging supplier sa aking hotels na produkto nila. Nang marating ang tamang palapag ay agad kong hinanap ang opisina ng CEO. Agad din naman namin yung nakita. Sakto din na nandun sa desk ang sekretary nito na agad kong nilapitan. Busy ang babae sa harap ng computer. Kung hindi pa ako tumikim, hindi ito lilingon sa akin. Good morning, I'm Jovan Silverio. I have an appointment today with the CEO. Seryoso kong sambit sa babaeng sekretarya. Pinasadahan naman ako nito ng tingin. Jovan Silverio? CEO ng Silverio Empire? Tumango naman ako. Bakit ganito kung umastang sekretarya ng boss ng JJ? Parang walang galang? Sinusungitan at tinatarayan ng bisita. Walang manners. Hindi ba to tinuruan na maging approachable sa bisita? Sorry sir, but Ma'am A isn't here. Since you took so long. She left and went to her next meeting. She said just come back tomorrow. Mataray na sambit nito na siyang kinakunot ng noo ko. Sa tono na pananalita ng babae, para bang pinaparamdam sa akin na hindi ako welcome sa lugar na ito. What is her problem to me? I'm here for the meeting and that's all. And what? Umalis ng boss niya at pumunta sa ibang meeting? With not informing us? Bigla ako nainis. Biglang humakbang si Eva palapit sa babae saka tinaasan ito ng kilay. Akma ko siyang pipigilan pero nagsalita ito. My boss was 20 minutes late because of the heavy traffic and then your boss left? You didn't even inform us. You're a secretary. Is that your job to inform us that the meeting is not going on or there is a problem? What a useless secretary you are! Mataray at iritadong sambit ni Eva sa babae. She have a point. I know hindi na rin ito gustong inaasta ng babaeng kaharap. Sino bang hindi? Kahit ako pigil ng sarili sa pagsasalita dahil may kailangan ako sa boss niya. Kung wala, napatulan ko ng babaeng ito. Aaminin ko masungit din si Eva pero hindi tulad ng babaeng kaharap namin ngayon. Hindi naman ganito si Eva na walang galang sa bisita. Masungit at mataray man pero nilulugar ng babae ang sarili. At ilang beses ko na siyang sinabihan tungkol doon. Nagmamadali na talaga kami kanina para makahabol sa tamang oras ng meeting. Pero kahit anong gawin hindi makasingit ang sasakyan namin. We had no choice but to wait. Tumaas naman ang kilay ng babaeng kaharap namin, hindi nagpapatalo at masamang tiningnan si Eva. It's not my fault if you and your boss are late. My boss decided to leave. She has many meetings today. She's a busy person. So, sorry if you wasted your time here. Just come back tomorrow. Now, excuse me. I have something else to do. Napatangan naman si Eva dahil sa sinambit ng babae. Kahit ako hindi inaasahan na gano'n ang sasabihin nito. That bitch? Kung masta kala mo siyang boss? Inis na sambit ni Eva habang nakatingin sa dinaanan ng babae. Marinam na kung pumikit at kumirot ng kalahating ulo ko at pumintig yun. Tang na, nagmamadali ako pumunta dito kahit masakit ang ulo ko. Pinilit kong pumasok dahil importante ang meeting na ito. Tapos ito lang ang aabutan namin dito? Bullshit. Anong iniisip ng kanilang boss? Siya lang ang busy na tao? Kinansel ako ng aking meeting ngayon at nireschedule ito bukas para sa meeting na to. Tang na. Sinayang ko lang ang oras ko. Kung hindi ko lang nagustuhan ang produkto nila, hindi ako mag-aaksay ng oras para lang makita ang boss nila at magmukhang tanga. Sir, are you okay? Napadilat ako sa kabinalingan si Eva na nag-aalala at bahagyang malungkot. Alam kong malungkot siya dahil pinagplanuhan namin ito at matagal namin hinintay ang pagkakataong ito. Ilang buwan rin kami naghintay ng sagot ng JJ. Masyado kasing mailap ang boss nila. I'm fine, let's go. Let's just go back tomorrow. Seryoso kong sambit saka tumalikod na. I want to rest. Ang sakit talaga ng ulo ko. Naramdaman ko naman ang pagsunod ni Eva. But sir, are you sure na babalik pa tayo dito? Tingnan mo naman ginawa nila sa'yo. Nag-aalangan niyang tanong. Namulsa ako sa suot na slacks saka nagsalita. I will not give up.
I need to talk to the CEO of JJ Furniture. This is the best furniture for my hotels. Determinado kong sabi. Kahit kailan hindi ako basta-bastang sumusuko agad. The next day, tang na. Galit na inampas kong table na makaupo. Kagagaling lang namin sa JJ Furniture Corp. Hindi na kami tinanggap dahil wala kaming appointment ngayong araw. Kahit na ang sinabi ng babaeng yun na bumalik na lang kami kinabukasan. Pero na nandun kami sa lobby, hindi kami pinaakyat dahil wala daw kaming appointment. Tang na. Pinatawagan ko sa receptionist ang sekretaryang nakausap namin kahapon at ang sinagot lang nito ay wala daw kaming appointment. Hindi tumatanggap ang boss niya nang walang appointment. Punyeta, nakakagago. Siya pa ito nagsabing bumalik na lang kami ngayon dahil yun ang sabi ng boss niya. Tapos ngayon hindi nila kami tatanggapin. Maaga kaming umalis dito sa kumpanya para masiguradong hindi kami maaabutan ng traffic. Pero nasayang na naman dahil sa tanginang appointment na yan. Sa research ko, mahirap lang makipag-appointment kay JJ. Kasi busy siya pero hindi naman siya ganito kabastos at maayos naman ang magiging meetings. Maayos naman nakakausap ng ibang CEO na yun. Pero parang sa akin lang ata nagkaroon ng ganitong problema. Pinaasa lang ako at hindi ko maintindihan dahil mukhang nananadya sila. Hindi na ako natutuwa na magmukha akong tanga magpabalik-balik sa kumpanya na yun. Sir, nag-aalangan tawag sa akin ni Eva. Iritado akong nag-angat ng tingin sa kanya. What? Magpapa-appointment pa rin ba ako? Tatawagan kong JJ. Napatiimbagang ako. No, hindi na tayo magpapa-appointment. Sigurado ako masasayang na naman ang oras natin. Seryoso kong sagot kay Eva. Nagkakalokohan na. Kahit magpa-appointment kami, sigurado magmumukha na naman kaming tanga. Akala ba nila ganun ako katanga para hindi mapansin ang ginagawa nila? Kung hindi ko makausap ng maayos at madaan sa isang appointment ang boss ng JJ, di daan sa dahas? Mukhang yun naman natang gusto ng boss nila. Bigla ko napangisi. Babae ang CEO. Mukhang alam ko nang gusto nitong iparating. Gusto niya magpabalik-balik ako sa kumpanya at habol-habulin siya. Dahil alam niyang gusto kong produkto nila. Sigurado kayo, sir? Nag-alangan tanong nitong muli. Tumango ako sa kasumandal sa aking swivel chair at pinagsiklop ang mga kamay. No need to make an appointment again. I'll take care of it, Eva. You can go back to your work. Nagdadalawang isip pa ito kung susunod pero kalaunan ay tumango na sa kanagpaalam na lalabas. Nang mapag-isa ay marin akong napapikit. Hindi ako makakapayag na masayang ang effort na ginawa ko at magmukhang tanga. Kung ayaw akong harapin ng maayos ng Miss A na yon, fine, madali naman akong kausap. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon niya kapag sinurpresa ko siya ng bisita bukas. Kinuha kong cellphone ko, tinawagan si Liam. Aalamin ko kung anong oras ang uwi ng CEO ng JJ bukas. Hello Liam. I have something for you to do. At katulad nga na sinabi ko kahapon, isusurpresa ko ang boss ng JJ. Hindi ako makakapayag na hindi sila magiging supplier ng furniture sa hotels ko. Now, I'm here again at JJ Furniture Corp. Hindi nga lang sa loob ng building ko, hindi sa parking lot. Hinihintay kong umuwi ang boss ng JJ para makausap ko. Sinabi ni Liam na pumasok ito ngayon at 5 p.m. ang uwi and I'm here patiently waiting for that woman. Sinabi rin ni Liam na kulay pulang kotse nito. Binanggit niya rin sa akin ang plate number ng kotse para alam ko at ngayon dito nga ako pumarada sa tabi mismong kotse ng babaeng yun para sigurado makita ko siya at makausap. Wala na siyang kawala sa akin ngayon. Buisit, matagal pa ba uuwi ang babaeng yun? 1 oras at kalahati na ako naghihintay dito. Naiinip akong sumandal sa upuan ko sabay buntong hininga. Tinapik ang mga daliri ko sa manibela. Nakatutok ang mata ko sa labasan ng building. Kapag hindi ko siya nakausap ngayon ng maayos, mukhang kailangan ko ng kumilos. Kakailanganin ko ng koneksyon at baka hindi niya magustuhan ang gagawin ko. Sana lang hindi humantong sa ganung sitwasyon. Shit, anong oras balak lumabas ng baba? Nahinto ako sa aking sinasabi nang may lumabas sa 3 babaeng may kasunod dito na 2 bodyguard. Tumigil sila na makalabas ng building at mukhang may pinag-uusapan. Nakilala ko kaagad ang isa. Yun ang sekretary ng boss ng JJ. Ang isa naman ay pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung saan ko nakita ang babaeng yun, pero sigurado kung hindi siya ang boss ng JJ. At ang pangatlong babaeng nakatalikod sa gawi ko, ang boss nila. Sa postura pa lang nito'y siya nang ang hinihintay ko. Finally! Ilang sandali pa, kapwa nagpaalam ng mga ito sa isa't isa, naiwan ang babaeng nakatalikod sa gawi ko saka kinausap ang mga bodyguard na kasama nito. Maya-maya pa nagtanguan ng mga ito't muling pumasok sa loob ng building. Naiwan naman ang boss nila saka umikot paharap sa gawi ko at humakbang patungo sa direksyon ko. Siguradong sa kotse nito itututungo.
Nangunot ang aking noo na mapansin naka-face mask ito ng itim. Bakit ito naka-face mask? Mas lalong nangunot ang noo ko titig na titig sa itsura ng babae. Bigla naman itong tumigil sa kalagitnaan ng paglalakad saka may kinuha sa kanyang bag. May kung anong kinalkal ito doon. Tangna, napahawak ako sa aking dibdib. Bakit biglang kumabog ng ganitong aking puso? What is happening to me? Bakit pakiramdam ko? Kilala kong babaeng ito. Nagangat ito ng muka. Dumiretsong tingin sa kamentong may hawak na ka-remote key. Yun palang kinuha nito sa kanyang bag. Bumalik ang tingin ko sa kanyang muka. Nahihirapan akong aninagin ang mukha ng babae dahil malaki ang face mask nito. Isama pang buhok nitong humaharang ng konti sa kanyang muka. Nahihirapan akong kilalanin ng babae pero ang puso ko pabilis ang tibok sa hindi malamang dahilan. Pinagpatuloy na nitong paglalakad. Nakatingin lang naman ako dito. Nang malapit na ito sa sakyan ay tinaas nitong kamay at inalis ang suot-suot na face mask. Literal na tumigil ang mundo ko nang makita kong mukha ng babae. Natigilan ako't napaawang ang labi ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Wife? Mahina kong usal habang nakatingin dito. Nang makita ko pinindot niya ang susi na sasakyan niya ay dali-dali akong bumaba sa sasakyan. Napalingon naman ito sa aking gawi. Her eyes widened. Baka sa maganda nitong mukha ang gulat at makita ako. Akala mo'y nakakita ng multo. Wife! Tawag ko sa kanyang nag-ulap ang aking paningin. After 6 years, I finally saw my wife again. Oh God, kaya naman ganitong tibok ng puso ko dahil sa kanya. Ngayon naintindihan ko na kung bakit ganitong nararamdaman ko. Nang humakbang ako para lapitan siya ay natataranta itong tumalikod pero naging mabilis ang aking paghakbang. Nahawakan ko kaagad siya sa braso at hinila para ikulong sa aking bisig. Wife, pumalag naman ito, tinutulak ako. Let me go! Hayop ka! Let me go! Galit nitong sigaw habang pilit ko makawala sa aking yakap. Pero imbis na pakinggan siya ay mas sinigpitan kong yakap sa kanya. Miss na miss ko na siya. Alexa's POV. Matapos kong makausap ang sekretarya ko at ang bodyguards na nakabuntot sa akin, ay tumalikod na ako para magtungo sa aking kotse. Bahagyan nangunot ang aking noo dahil pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. O feeling ko lang yun? Pinagkibit-balikat ko na lang saka tumigil ng maalalang susi ng aking kotse. Hinanap ko yun sa aking bag. Nasaan na ba yun? Dito ko lang nilagay yun kanina Mahina kong usal sa aking sarili. Napangiti naman ako nang makita ko na sa kamuling naglakad. Nang malapit na ako sa aking kotse, nilis ko ng suot na face mask. Kapag nandito ako sa kumpanya, nagsusuot muna talaga ako ng face mask dahil hindi pa naman official ang pagiging CEO ko. Iilan pa lang nakakakita sa mukha ko at ayoko munang lumantad ng husto dahil may mission pa akong gagawin. Isa pa, baka biglang sumulpot si Jovan. Mahihirap na't baka magkurso ang landas naming dalawa. Hindi ko pa naman masasabi kung paano maglaro ang tadhana. Saka alam na ni Jovan na nandito ako sa Manila at baka pinapahanap na niya ako. Pinatunog ko ng kotse. Hahakbang na sana ako na marinig na bumukas ang pinto ng kotse ng katabi ng kotse ko. Napalingon ako doon at ganun na lang ang aking gulat nang makita si Jovan na nakatayo habang nakatitig sa akin. What the? Tila ako nakakita ng multo. Diyos ko, anong ginagawa niya dito? Hindi ako makapaniwalang nasa harap ko ngayon si Jovan. Paano niya nalamang nandito ako? Shit, kasasabi ko lang na baka magkrus ang landas namin. Iba talaga maglaro ang tadhana. Nang humakbang ito patungo sa akin ay nagpanik akong tumalikod. No, hindi pa itong tamang oras. Hindi ito kasali sa plano ko. Bago pa man ako makahakbang ay naramdaman ko na agad ang kamay nito sa aking braso, saka ako hinilat kinulong sa kanyang bisig. Libo-libong boltahe ng kuryente ang naramdaman ko nang magdikit ang aming katawan. Wife, bumilis lalo ang tibok ng puso ko nang marinig ang malalim at mahinahon niyang boses. No, malito. Pumalag ako, tinulak siya. Let me go! Hayop ka! Let me go! Pilit pa rin akong lumalayo sa yakap nito pero malakas siya at mas lalong hinigpitan ng yakap sa akin. Oh gosh! Mas lalo ako nasubsob sa kanyang matipunong dibdib. Amoy na amoy ko tuloy ang kanyang pabango. Ito pa rin palang gamit niya. Ako pa ang pumili ng perfume na ito. I miss you, wife. After 6 years of looking for you, I finally found you. What? Looking for me? Pinapatawa ba ako ng lalaking to? Biglang nabuhay ang galit sa aking dibdib. Inipon kong lakas para makawala sa kanya at hindi naman ako nabigo. Tinabig ko siya at sinampal na malakas sa kanyang muka. Pumaling sa kabilang direksyon ang mukha nito. Don't you dare to touch me again, Silverio. At huwag na huwag mo sabihin na hinanap mo ko dahil hindi mo ginawa yon.
Galit na angil ko saka humakbang paatras. Nagtatakang mga mata niya na muling bumaling sa akin. Kitang-kita kong pamumula ng pisngi niya. Bakat na bakat ang kamay ko doon. Ibinilig kong aking ulo. Hindi dapat ako makaramdam ng awa sa kanya. He deserved that slap. You are wrong, wife. Simula nang iwan mo ako, pinahanap kita sa mga tauhan ko. Pati nga sa ibang bansa hinanap kita. How did you say I didn't look for you? Kung alam mo lang, wife, halos mabaliw na ako sa kakahanap sa'yo. Mahina ako nitong paliwanag at nagawa pa talaga niya magsinungaling sa akin. Akala ba niya maniniwala ako sa mga sinasabi niya? Ulol niya. And do you think paniniwalaan ko mga sinasabi mo? No, stop the act that you're looking for me. Saka pwede ba, tigilan mo ako? Hindi ba't masaya ka na sa bago mo? Sarkastikong sambit. Nangunot naman ang noon ito. Anong sinasabi mo, wife? Maang-maangan. Napailing na lang ako habang nakangisi. Sarap suntukin ng mukha niya at sampalin ulit. Pero hahayaan ko muna siya. Pipiliin ko muna makaalis sa lugar na ito dahil hindi ko kayang makita ang matagal na lalaki. Wala sana ito na huling pagkakataon na makita kita sa kumpanya ko. At tungkol sa gusto mong maging supplier ng furniture ng kumpanya ko sa mga hotel mo. Sorry, pero hindi ko tinatanggap. Kaya pabayaan mo na ako. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Malamig kunturan, umuwang ang labi nito. May gumuhit na sakit sa mga mata ni Silverio. Kitang-kita ko yon, pero bakit siya masasaktan kung masaya na siya sa piling ng babaeng lagi niyang kasama? Kinuha kong pagkakataon yun at mabilis na lumulan sa aking kotse. Sinarado ko agad yun saka in-start ang sasakyan. Natauhan naman si Silverio, bigla itong pumunta sa gilid ng sasakyan ko at pinapalo ang bintana. Wife, wait! Hindi pa tayo tapos mag-usap. What you said and thought about me was wrong. Listen to me first. Sunod-sunod ang palo niya sa bintana ng kotse ko pero hindi ko yun pinansin at pinandar ng sasakyan. Binilisan ko yun para mawala na siya sa paningin ko pero hindi pa rin ito sumuko. Tumakbo ito't sinusundan pa rin ang kotse kaya mas binilisan ko. Kailangang makaalis na ako dito. Hindi naman ako nabigo dahil nakalayo na ako sa kanya. Tumingin ako sa side mirror at nakitang tumigil na rin ito sa pagtakbo. Nakatingin na lang ito sa papalayong sasakyan ko. Nang masigurado kong nakalayo na ako, ay ginilid ko saglit ang sasakyan. Napasa po ako sa aking dibdib dahil kanina pa talaga mabilis ang tibok noon. At pagkatapos ay biglang bumalik ang alaala at sakit ng nakaraan. Tumulo ang mainit na luha sa aking mga mata. Ngayon na lang ako ulit lumuha ng ganito. Ngayon ko na lang ulit naramdaman ang sakit na ito. Dahil kay Jovan, bumalik ang lahat sa isang iglap. Pinagkatago-tago kong sakit na yun sa pinakadulo ng puso ko. Pero na makita ko lang siya, ay ganito na kaagad ang naging epekto sa akin. Handa na ako, hindi ba? Ilang taon na ako naghanda sa pagkikita namin. Pero bakit ganito? Hindi itong inaasahan ko. Isinubsob kong mukha sa aking braso na nakapatong sa manibela at doon, mariing pumikit. No, hindi dapat ako magpa-apekto sa nangyari. Nasira man ang plano ko, okay lang. Magpapatuloy ako. Hindi ako makakapayag na hindi makaganti kay Silverio. Ilang minuto pa ako nagmuni-muni bago ko inayos ang sarili at muling pinaandar ang sasakyan. Jovan's POV. Buisit! Inis na pinagsusuntok ko manibala. Nandito pa rin ako sa parking lot ng kumpanya ni Alexa. Bakit hinayaan ko makaalis ang asawa ko? Nasa harap ko na siya pero pinakawalan ko pa. Napahilamos na lang ako sa aking muka. Hindi pa rin ako makapaniwalang makikita kong asawa ko dito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang ang trato sa akin ng sekretarya niya. Ang asawa ko pala ang may-ari ng JJ Furniture. At kitang-kita ko sa mga mata ng asawa ko ang matinding galit para sa akin. Hindi ko alam kung saan ang pinagmumulan noon. Alam kong galit siya sa akin dahil sinisisi niya ako sa pagkamatay ng kanyang ina. Yun lang naman ang alam kong kinagalit niya sa akin. Kaya nagtataka ako kung saan magmumula ang galit at pagkamuhi niya sa akin. Sobra-sobrang galit na nakita ko sa kanya kanina. Nagawa pa niya akong sampalin. Palaisipan din sa akin kung bakit nasabi niyang hindi ko siya hinanap. Walang araw o buwan na hindi ko siya pinahanap sa mga tauhan ko. Hindi ako sumuko kahit ilang taon nang lumipas. Saka sinong sinasabi niyang babaeng kasama ko? Bakit pakiramdam ko may iba pang ikinakagalit sa akin ng asawa ko? Ano yun? Saan nang napatigil ako sa aking iniisip na biglang pumasok sa aking isipan ang pagmumukha ni Leon Alonzo. Naikuyom ko ang kamao dahil sa galit na nararamdaman. Nasa poder niyang asawa ko at siguradong siya ang dahilan kung bakit galit na galit sa akin ang asawa ko.
Kilala si Leon Alonzo na magaling magpaikot ng tao at manlaso ng isip. Sigurado akong may mga sinabi sa aking asawa na mas lalong ikinagalit nito sa akin. Kinuha niyang pagkakataon na galit sa akin si Alexa, kaya mas lalo niya itong inudyukan. Napatiimbagang ako sa mga naisip ko. Hindi imposible ang mga naisip ko. Baka ganun yung ginawa ng gagong Leon na yon. Mas naikuyom kong kamao dahil sa galit na nararamdaman. Kinuha na nga sa akin ni Leon ang asawa ko at tinago sa akin ng mahabang panahon. Tapos nilason pa nitong isip ng asawa ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat. Kinuha kong phone sa dashboard at tinawagan si Abad. Hello King, napatawag ka. Nagkita na kayo ng boss ng JJ? Let's meet at the hideout. We have something important to talk about. Malamig kong sambit. Nangangati ng kamao kong dumapo sa mukha ni Alonzo. Okay King, pupunta na kami ni Mark. Hindi na ako sumagot at pinatay ng tawag. Mamaya ko nasasabihin sa kanilang lahat ng nalaman ko. Ipapahanap ko din kung saan nakatira si Alexa ngayon at kung nasaan din ang gagong Alonzo. Ini-start ko ng sasakyan at mabilis na umalis sa gusaling yun. Don't worry wife, ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Malalaman mo rin ang katotohanan at ang totoong katauhan ng taong akala mo'y mabait. At kahit galit ka sa akin, hindi kita susukuan. Lalo't alam kong pinaikot ka lang talaga ni Leon. Nang makarating ako ng hideout ay nandun na si Abad at Ventura. Mabilis ako naglakad patungo sa akin swivel chair. Anong importanteng pag-uusapan, King? Tanong ni Mark na makaupo ako. Bigla na pagpapatawag mo ng meeting, King. Hindi ba't nandun ka sa JJ Corp? Bakit bigla mo kami pinatawag? Seryoso naman tanong ni Liam. Tumingin ako sa kanilang dalawa bago nagsalita. Nakita ko ng asawa ko. Seryoso kunturan na bigla naman ang dalawa sa aking sinabi na paayos pa ng upo si Ventura. Really, King? Nasa na si Mama Alexa? Magandang balita yan, King. Nakangiting sabit ni Mark pero napabuntong hininga na lang ako. Magandang balita nga na nakita ko siya pero sobrang galit na galit naman ito sa akin. Bakit hindi ka ata masaya, King? May problema ba? Seryosong tanong naman ni Abad. Marahan akong tumango. Galit na galit sa akin si Alexa nang magkaharap kami kanina. Ha? Bakit naman galit si Ma'am Alexa sa'yo, King? Saka saan mo pala siya nakita? Nagugulahan tanong ni Ventura. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Mark at tumingin kay Abad na seryoso lang na nakatingin sa akin at naghihintay ng sasabihin ko. Hindi ba't inutusan kitang alamin ang oras ng out ng boss ng JJ? Tumango naman ito. Halatang nagtataka dahil bigla ko yung siningit. Naghintay ako sa parking lot ng JJ Corp para makausap ang boss nila. And I found out that the boss I'm waiting for is my wife. Alexa is the CEO of JJ Furniture Corp. What? Sabay natura ng dalawa, gulat na gulat. Hindi inaasahan ang revelasyong sinabi ko. Marahan akong tumango sa muling nagsalita. Nakakagulat hindi ba? Kahit ako hindi ko inaasahan na matutuklasan ko. Hindi lang yun, galit na galit siya sa akin. Kakaibang galit niya na tipong ayaw na niya ako makita. Paliwanag ko sa kanila. Kitang-kita sa mga mata ng asawa ko matinding galit sa akin. Hindi ba't nasa poder siya ni Leon? Baka may ginawang gago yun para magalit siya sa'yo ng gusto, King. Komento naman ni Ventura. Yan nga rin ang iniisip ko. Knowing that bastard na magaling magpaikot ang hayop na yun. Kaya ako kayo pinatawag para alamin ko nasa ng gagong yun at alamin ko saan nakatirang asawa ko. Hindi ako makakapayag na lamunin na lang ito ng galit sa akin. Kailangan ko siyang makausap ulit at maipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang malaman kung anong klaseng tao si Leon Alonzo. Marin kuntura na siyang kinatango nila. Sigurado may ginawa yan si Leon. May sinabi siya kay Ma'am Alexa para magalit siya sa'yo ng gusto, King. Kaya siguro tinago niya si Ma'am Alexa para gamitin laban sa'yo. Seryosong tura naman ni Ventura. Napatiimbagang ako. Mukhang yun nga ang plano ng Alonzo na yun. Pagbabayaran ng hayop na yun ang ginawa niya sa akin. Pati si Alexa dinamay niya. Ilang taon ako nangulila sa asawa ko. Hanapin niyo kung nasa ng hayop na yun. Don't worry, King. Kaming bahala. Hahanapin namin kung nasa ng gagong yun. Tumangon naman ako. Anong balak mo ngayon, King? Napasulyap ako kay Abad na magtanong ito. Habang hinahanap niyong Leon na yun, susuyuin ko naman ang asawa ko. Kaya unahin niyong alamin kung nasa nakatira para makagawa na ako ng paraan. Alam kong mahihirapan ako pero hindi ako susuko. Lalo na ngayon nakita ko na siya ulit. Determinado kong sambit. Hindi ko hayaan na tuluyang mawala sa akin ang asawa ko dahil kay Leon, babawiin ko kung ano ang sa akin. Ano ang gagawin ni Jovan ngayon nagkita na silang muli ni Alexa? Magawa kaya niyang ipaliwanag ang side niya at si Leon ng tunay na kalaban?
Ano ang gagawin ni Alexa ngayong nakaharap niyang muli si Jovan? Paniwalaan kaya niya sinabi ng kanyang asawa o patuloy siyang magpapabulag sa kasinungalingang itinanim sa kanya ni Leon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.